narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. O ano, kumusta naman kayo dito sa bahay? Ayos naman. Wala kaming problema ni Veronica. Medyo ninervyos nga lang kami ng lumindol. Nasaan ka nga pala ng lumindol kanina, Poldo? Pauwi na ako. Napahinto nga ako sa paglalakad eh. Nag-alala kami sa iyo. Bakit kaya lumindol? Sabi sa radyo, nagpapakita raw ng aktibidad ang bulkan dito sa atin. Ano? Matagal nang hindi sumasabog yun, di ba? Ay, oo. Patay na bulkan nga ang tawag doon, di ba? Kung sa bagay, wala naman tayong dapat ipag-alala dahil malayo tayo sa bulkan. Pero paano kung malakas ang maging pagsabog? Kakailanganin pa rin lumikas tayo. Malalaman natin yun sa mga balita sa radyo at maging kila kapitan. Kaya kailangan makapaghanda tayo. Kaya nga kami ng asawa ko, nagsimula na kaming maganda. Iniaayos na namin ang dadalhin sa paglikas. Bilib talaga ako sa inyo, Tata Ambo. Napakamaagap nyo. Wala pa namang sinasabing dapat tayong lumikas, pero naghahanda na kayo. At para pag umalis kami din hindi na ako balik ng balik dahil mapanganib yun. Tama po si Tata Ambo, Mang Dado. At saka di po ba may kasabihan, daig na maagap ang masipag. Kaya po siya maagap. Uy, masipag din ako, Veronica. Yan si Tata Ambo. Masaya pa rin kahit may suliranin. Uy, pero walang biro Paghandaan nyo ang kalamidad na ito. Dahil sa tagal na hindi sumasabog ang bulkan dito sa atin, tiyak malakas magiging pagsabog nun. At malaking pinsala yun sa kabuhayan natin. Paano kaya ako makatutulong kina Inay at Itay? Anong nalaman mo balita sa paglabas mo, Poldo? Marami nang handa sa paglikas. Yung iba naman, natatakot at nalilito. Hindi nakapagtataka. Ako nga rin natatakot at nalilito. Ngayon ko lang ito mararanasan. Dahil nga matagal nang hindi nag-aalboroto ang bulkan. Kung gusto po niyo, Nay, titignan ko yung mga naihanda niyo na para malaman po natin kung ano pa ang kulang. Sige anak, gawin mo. Masakit ang ulo ko. Mga damit, gamot, at mga importanteng kasangkapan ang dadali natin. Pati pagkain. Ako. Poldo! Poldo! Imayanig na naman! Oo nga po, Nay! Diyos ko! Manalangin tayo. Iili natin ang tulong ng Diyos. Dahil higit kanino man, siya ang tunay na makapagliligtas sa atin. Narito na po ako, Mang Poldo. Dala ko na po ang tricycle ko. Daling ko na po ba kayo sa itinalagang evacuation center para sa atin? Oo. Ang alam ko, may mga nagpunta na ron Meron na nga po. Pero marami pa rin ang narito. Para bang hinihintay pa nila na dumating ang panganib. At saka sila aalis. Mali yun. Tay, baka naman po maaring puntahan ko muna si Ate Cheryl. Isa pa nga ang babaeng yun. Ang tigas ng ulo. Hindi pa gumagayak. Ewan kung ano pang hinihintay. Marami na nagsabi sa kanya na gumayak na. Mas dapat ko pala siyang puntahan. Veronica, baka hindi ka rin niya pakinggan. At saktan ka pa. Magbabaka sakali po ko, Itay. Kawawa naman po siya Ayoko po may masamang mangyari sa kanya. Ang bait mo talaga. Sa kabila ng mga ginawa niyang pagpapahirap sa'yo, mahal mo pa rin siya. Opo, Mang Dado. Sige. Saglitin mo siya. Pero magpaalam ka muna sa nanay mo bago ka umalis.
kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Anong kailangan mo? Bakit naparito ka pa, Veronica? Ate, huwag ka na sana magalit sa akin. Magkasundo na tayo. Magtulungan. Lalo na ngayon na nahaharap tayo sa kalamidad dahil sa nangangalit na bulkan. Sana sumama ka na sa amin sa evacuation center. Kasi baka mapahama ka dito. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Mahigit 7 kilometro ang layo ng lugar na ito sa bulkan. Kaya ligtas ako dito. Pero ate... Iwan mo na ako. Huwag mo na akong dramahan. Nag-aalala ka pa ba, anak? Pumanatag ka na. Narito na tayo sa evacuation center. Oo nga naman, anak. Si Ate Cheryl po. Pinuntahan ko siya para yayain dito pero hindi po siya nakinig. Siguro, masama pa rin ang loob niya. Ewan ko nga pa kay Cheryl kung ano pang ikinagagalit niya. Ayoko po may masamang mangyari sa kanya. Hindi mo na kasalanan kung sakali mang may mangyari sa kanya. Dahil siyang hindi nakinig. Itay! Huwag ka na umiyak. Isama na lamang natin sa ating pagdalangin si Cheryl. Na nawa, ingatan siya ng Diyos. Anak, dito ka lang, ha? Bakit po, Itay? Saan kayo pupunta? Naalala ko yung bigas at mga pagkain natin. Sasaglitin ko lang para magamit natin dito. Pero, Tay, wala na po pinababalik dun si Kapitan. Mapanganib na raw po. Mabilis akong kumilos, anak. Sandali lang ako. Sayang kasi. Sayang yung mga makukuha ko pa sa bahay natin. Kailangan natin yun dito. Mas madalas ng pag-inig ngayon, ha? Mas malalakas. Natatakot na tuloy ako. Diyos ko, yan na naman. Lumilito na. Ang lakas. Ayoko na dito. Lalabas na ako. Kailangan makalis ako dito. Ano yun? May umuugong? Lumalagas ang lahar! Papunta rito! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality, makers of Pride Bar and Detergent, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, Smart Dishwashing, White Rose, Kojic Whitening Soap, Charm Fabric Conditioner, and Star Wax Floor Wax. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Itaw na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star Wax Wax. Itaw na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Once upon a time ay nanay. Naglaban ng brief, the end. May isa pang nanay. Naglaban ng brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Dahil gamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit magtanggal ng mancha sa maraming labada. 1850 SRP lang. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito.
Meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Ang programang maghahatid ng makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay ukol sa pag-unlad ng karunungan at kaalaman. Ito ang Radyo Henyo, kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones. At lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal, na isang certified SNT practitioner diva. Radyo Henyo, tuwing linggo sa DZRH. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ang apo ko, tulungan niyo ako. Nawawala ako. Anak, nasaan ang tatay mo? Bumalik po sa bahay, Nay. Kukunin daw po niya yung natira pang bigas natin at pagkain para magamit daw po dito sa nilikasan natin. Diyos ko, hindi na siya dapat bumalik pa doon. Ano mga oras? Pari sumabog ang bulkan. Kaya nga pinaalis na tayo kahit may kalayuan dito sa nagangalit na bulkan. Ano ko, Diyos ko? Dapat po sana. Pinagilan ko po siya, pero sabi niya, sandali lang daw po siya. Ay, Diyos ko! Atas pala kasi ito ngayon! Oh, Diyos ko! Waldo! Waldo! Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Bakit? Kala ko, magiging masaya na ako. Dahil nakilala ko na ang pamilya ko. Hindi pa rin pala. Dahil sandali ko lang kayo nakakasama. Tatay po. Dapat kasi, hindi na siya bumalik pa sa bahay. Inabot tuloy siya na pagsabog na bulkan. Nakikiramay kami, Caridad. Veronica. Nakikiramay po kami. Natambo. Dado, wala na po ang asawa ko. Iniwan na kami ng mabait kong asawa. Maging si Ate Sherry. Hindi rin po nakaligtas sa bangis ng bulkan. Oo nga. Natabunan siya ng putik na umagos sa bulkan. Palabas siya ng bahay niya. Sakit pa rin ang nangyari sa kanya. Tatagan niyo ang loob niyo. Hindi lang naman kayong nawala ng mahal sa buhay. Marami sa mga kababaryo natin. Tama si Tatambo. Magtulungan ho kayo ni Veronica. Napalakasin ang loob ng isa't isa. Kami nga ho, wala nang kabuhayan eh. Dahil natabunan ng putik ang bahay namin. Pero sinisikap pa rin naming makabangon. Kumusta ka na, Caridad? Sobrang malulungkot pa rin, Tatambo. Gusto ko nga umalis na rito. Ay, saan kayo pupunta? Gusto po ni Inay na magpunta po kami ng Maynila, Tatambo, para po makalimutan ang mga nangyari sa amin dahil sa pagsabog ng bulkan. Total, wala na naman kaming bahay dito. Wala na rin si Poldo. Hindi kita masisisi. Maraming taga rito ang nag-ibang lugar na rin para doon makipagsapalaran.
Sanay naman ho ako sa Maynila. Dahil matagal akong nagtrabaho doon. Kung gusto mo, doon na lang kayong mangupahan sa pamangking kong si Ludi. Bakla yun. Pero mabait at may mga paupahan sa bahay. May beauty parlor din siya. Oh. Mura lang po kaya ang paupahan niya. Tata Ambo. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa kanya, bigyan kayo ng discount. Para hindi kayo mahirapan sa pagbabayad. Maraming salamat po, Tata Ambo. Sige po. Sabihin niyo po sa pamangkin niyo, darating po kami. At maghahanda na kami sa pagluwas. Anong magiging kapalaran ni Veronica ngayong naipasya nilang pumunta ng Maynila? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Anak. Pwede kayang kumain po muna tayo. Gutom na po kasi ako Sige. Hahanap tayo ng karinderya na makakainan. Gutom na nga rin ako teka, sandali, kukunin ko dito sa... Diyos ko! Bakit po, Inay? Ano nakita niyo sa bag niyo? Anak, iniwa ang bag ko! Wala na yung pitaka at sermon ko! Sama naman ang gumawa nun. Dinagdagan pa ang problema natin. Naroon pa naman sa pitaka lahat ng pera natin. Magiging pambayad sa titira natin bahay. Aming Diyos ko. Hindi ko na alam kung paano na tayo ngayon. May konti pa po ako pera dito, Nay. Magagamit po natin ito para makakain at makarating sa bahay ni Aling Ludi. Sige, anak. Gamitin natin yan. Pagdating doon, sasabihin ko na lamang kay Ludi nangyari. Kawawa naman kayo. Walang hiya talaga mga mamdurukot na yun. Binibiktima nila kahit kapwa nila mahirap para lang mabuhay sila. At mukha mga bagong salta rito sa Metro Manila ang kanilang binibiktima. Tama. Kaya dapat talaga laging mag-ingat. Hindi po namin namalayan ang nangyari. Pareho po kasi masakit ang ulo namin ni Inay. Well, wala na tayong magagawa doon. Tapos na yun. Kaya, tutulungan ko na lang kayo. Sige. Tumuli na kayo sa isa kong paupahan. Yung pangatlong bahay. Ay, naku. Maraming salamat, Ludi, ha? Okay lang yun, Mother. Ibinili naman kayo sa akin ni Tito Ambo. At sa kanyo na lang isipin ang bayad. Pag may trabaho na kayo. Makakaganda rin kami sa kagandahan loob mo. Thank you po talaga. Kung kailangan po ninyo ng maglilinis sa parlor ninyo, pwede po ako. Okay ka ha? Hindi ka lang maganda. Mabait ka pang anak. You are helping your mother. Ganun pala nangyari sa kanila. Kawawa naman. Namatayan na nga. Nawalan ng kabuhayan, natukutan pa.
Kasalanan ng mga taong halangang kaluluwa. Pinipinsala ang kanilang kapwa. May mailaman lang sa kanilang bituka. Yung iba naman po, ginagamit sa bisyo ang kinikita sa pandurukot. Totoo yan. Buti na lang, nasabi nyo kina Aling Caridad ang tungkol sa pamangkin nyo. Oo. At naibiling ko rin sila sa pamangkin ko. Kaya yun ang tumutulong sa kanila ngayon. Ang problema nila ngayon ay ang magiging trabaho ni Aling Caridad. Masipag si Caridad. Maraming alam na gawain. At naniniwala ako, hindi magtatagal makapagtatrabaho din siya ron. Huwag lang siyang makalimot na tumawag sa Diyos. Naisip ko po, ano kaya kung magtinda tayo ng almusal dito sa harap ng bahay? Ha? Kasi po maraming tao sa lugar nito eh. Baka po maraming bumili pag nagtinda tayo. Pwede. Kaya lang, wala tayong puhunan. Kulang din tayo sa gamit. Eh di manghihiram na lang tayo ng ibang gamit kay Tita Ludi. Tapos, yung natitirang pera ko dito, gamitin natin puhunan. Sige. Kahit 2 klaseng almusal lang sa Sibula. Hanggang sa mapalago natin yun. Makakabangon na po tayo ngayon, Inay. Umiiyak na naman kayo. Hindi, natutuwa lang ako. Dahil nawala man si Poldo. Kasama naman kita ngayon. Hindi ako mag-isang haharap sa mga hamon ng buhay. Alam niyo po, hindi ko lang sinasabi sa inyo, pero nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kasi po, kinuha niyo ako kay ate. Ngayon nararamdaman ko, mas maliwanag na po ang buhay ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tapos na po ako maglinis ng parlor niyo, Tita Ludi. Ay! Bongga! Thank you, Iha. Tinupad mo ang sinabik mo. Wala na naman po akong ginagawa eh. At saka madali lang naman pong linisin ang parlor niyo. Kung gusto niyo po, araw-araw ako na lang po maglilinis dito. Ay. Para hindi na po kayo mahirapan. Hindi po mangyayari yung sinasabi niyo. Ay! O sige ba? May tiwala naman ako sa iyo eh. Teka, wait ha. Oh. Heto. Kunin mo. Ay, pera? Naku, hindi po. Huwag niyo na po akong bayaran. Kami nga po ang dapat magbayad sa inyo eh. Ano ka ba? Sige na, kunin mo na. Para may maitabi ka. Diba, ginamit nyo sa pagtitinda ang pera mo? Pero, nakakahiya po sa inyo. Ang tumatanggi sa grasya, nabubulag. Gusto mo bang ma-blind? Hindi po. Pues, get na this! Sama ang pakiramdam ko. Ilagnat ako, anak. Ay, naulan na kasi ako kahapon habang namimili. Nay, inuubo po kayo ah. Oo nga eh. Ay, ang sama ng pakiramdam ko. Eh, baka nga kasi naulanan ako kahapon. Eh, ako na lang po magtitinda ngayon. Magpahinga na lang po muna kayo. Eh, baka naman mahirapan ka, anak. Si Inay, nakalimutan niyo po ba? Dati ako nagtinda kay Aling Felpa. Ay, oo nga pala. Kaya dito na lang po muna kayo. At ako na po ang bahala.
Anak, salamat sa iyo, ha? Dapat kang paalalahanin mo. Nay, ayoko pong mawala kayo. Kayo na lang po ang pamilya ko. At siyang nagpapasaya sa akin. Kaya magpagaling po kayo, ha? Hindi pa rin talaga nagbabago ang husay sa pagkantanta ni Alona. Also, her beauty. Kaya naman hanggang ngayon, sikat pa rin siya. Hindi kasi alam ng mga tagahanga niya ang kaplastikan niya. Tita Ludi, Hmm. nakuha ko na po at naitapon ng mga basura sa parlor niyo. Ay, bongga mo talaga. Good job, Veronica. Ay, nanonood po pala kayo ng TV. Oo. Kaya nga si Alona Madrigal, ini-interview about her upcoming concert. Ang ganda niya talaga. At magaling din kumanta. Teka. Alam mo, may awig kayo. Naku, hindi po. Ang ganda-ganda po niya eh. Teka, kung gusto mo, putulan ko ang hair mo. Gagayahin ko sa'yo ang gupit niya. Ay, talaga po? Pwede po kaya yun? Oo naman, yes. Ako pa, no? Sige, maupo ka na dito nang masimulan na natin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Diyos ko! Hindi! Oh, Hindi! bakit po, inay? Natakot kayo na makita ako? Ay, hindi po babagay sa akin ang gupit at makeup ko? Oh! Ikaw pala yan, anak. Akala ko kasi si Alona yung artista. Sabi nga po ni Tita Ludi, kamukha ko raw siya. Oo nga. Tama si Ludi. Siya ba nag-ayos sa'yo ng ganyan? Opo, naiya nga po ako eh. Kaya lang mapilit siya. Bagay naman sa'yo, anak. Ang ganda ko po pala. Kaya lang, bakit natakot po kayo na makita ko? Eh, hindi naman po nakakatakot ang itsura ni Alona Madrigal, ah. Hindi naman ako natakot. Nagulat lang ako. Halika na nga. Maghapunan na tayo. Kanina pa kita hinihintay eh. Ludi, ito ang bayad namin sa bahay ngayong buwan na ito. Uy, sure ba kayo na kaya nyo na magbayad, Aling Caridad? Oo naman. May naitabi na kaming pera. Abay, okay. Thank you, Mother. Teka, may iba nga ako. Gusto po bang magtrabaho ni Veronica? Gusto niya makaipon upang makapag-aral. Well, kung regular siya magtatrabaho sa parlor ko, makakaipon siya. At matuturuan ko pa siya ng ibang skills. Gusto mo siyang kunin para sa parlor mo? Sana. Kung okay lang sa'yo. Ay, oo! Sasabihin ko agad to kay Veronica. Naku, tiyak matutuwa yun. Ayan! Naayusan na kita, girl! Ang ganda-ganda mo talaga! Kamukha mo na si Alona! Titingnan ko po dito sa salamin, ha? Ay! Oo nga po! Nakakatuwa! Ang ganda ko pala! Ikaw ang gagawin kong display dito para lalo pang kumita ang parlor ko! Hello, Mama! Ay! Beshi Sandra! Mabuti
naman naligaw ka, no? Wala akong work now, kaya namasyal ako. Oh my God! Who is she? Siya, si Veronica. Nangungupahan sila sa akin. Naghahanap siya ng work, kaya kinuha ko. Ang ganda niya, ha? Gusto mo? Sa akin ka na lang mag-work, girl. PA ko? Po, nakasagot na po ako kay Tita Ludi. Tay, bibigyan kita ng good salary. Ayoko po magdamdam si Tita Ludi. Nakakahiya naman po sa kanya. May utang na loob po kami sa kanya. Mama, give mo na sa akin this girl. I like her. Ang bruhang to, manununot talaga. Sige na, please. O sige na nga, kung hindi lang kita BFF, hindi kita pagbibigyan. Okay. Ayan, Veronica. Payag na si Mama Ludi. Kaya, sa akin ka na magwo-work. Huh? Anong magiging kaugnayan ni Sandra sa buhay ni Veronica? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, salamat. Natapos ko rin ang pagliligpit ng mga binili ko para mailuto bukas sa almusal. Sana maubos uli ang tinda ko para madagdagan. Aray ko. Sumasaktan dyan ko. Bakit kaya? May kabag kaya ako? Ang mabuti papahiran ko ng langisan dyan ko. Tapos hihiga ako at hilutin ko. Mawawala din naman siguro ito mamaya. Aray. Si Veronica. Bakit kaya wala pa siya? Tawagan ko kaya. Huwag na lang. Baka may pinagagawa pa si Ludi sa kanya doon sa parlor. Sakit. Hintayin ko na lamang siya. Mabait naman ang anak ko. Alam ko na hindi siya gagawa ng masama kahit malayo siya sa akin. Ay, umalis din ang bruhang friendship ko. Matagal niyo na po ba siyang kaibigan, Aling Ludi? Dalaga pa lang kami. Ibig kong sabihin, teenager pa lang kami, friendship na kami. Ang tagal na po pala. Yes. Kaya nga pumayag akong sa kanya ka mag-work. I know hindi ka mapapahamak sa kanya. At mapapasweldo ka rin niya ng mas malaki. Ano pong trabaho ni Ma'am Sandra? Para po kasing sa showbiz? Correct ka dyan. Talent manager siya. Talent coordinator. Talent scout. Basta lahat ng job na about sa talent at malinis, trabaho niya. Ang sipag pala niya. Talagang masipag siya. At matalinong bading.
Hindi pwedeng hututan ng lalaki. Natutuwa po ako sa inyo. Ang saya ninyong kasama. Kasi naman, kung maglulungkot-lungkutan pa kami, sino pa ang papansin sa amin? Paano kami magiging kwela? At saka may kasabihan, smile and the world smiles with you. Pero pag umiyak ka, ay die, mag-isa ka. Aling Ludi, tungkol po doon sa trabahong iniaalok ng kaibigan po ninyo sa akin, gusto ko po sana sabihin ko muna kay Inay. Sure. Ganun talaga ang dapat gawin, no? Ng isang ideal daughter. Salamat po. O nga pala, may gusto kong i-request sa'yo. Ano po yun? Huwag mo na akong tawaging Aling Ludi. Tita Ludi na lang. Ang tanda pakinggan pag may aling sa name. Hindi bagay sa beauty ko, no? Ano ba sasabihin mo, Daddy? Sabihin mo na may lakad pa ako. Hindi ko alam na may lakad ka ngayon. Ang nakalagay sa schedule mo, bakante ka ngayon. Wow! Lahat ba naman ng lakad ko? Dapat sabihin ko sa'yo? Of course. Remember, I'm not only your dad. I'm also your manager. Okay. Aalis kami ni Amador. May surprise daw siya sa akin. Loko-loko talaga sa'yo mayamang yun, ha? Mabuti naman yun para sa atin, di ba? Oo. Ano ba ipakikita niya sa'yo? Ewan ko! Kaya nga surprise. Sige. Pero pakinggan mo muna itong sasabihin ko. Ano ba? Sabihin mo na kasi. Naghihintay na siya eh. Ano ba yon? Nakausap ko ang PR manager mo. Oh. May tagahanga ka raw na nasa ospital. May sakit, humihingi ng tulong. Gusto niyang puntahan mo yun. What? Oh, Ba't ako pupunta doon? O, paano kung magkasakit ako? Oh. magandang publicity yun for you. Ay, Lalabas na mabuti kang tao. O, marunong makipagkapwa. pera na lang at pagkain ang ipadala natin doon. Bagay, pwede yun. Bibigyan ko kayo ng pera para ibigay doon sa PR manager ko. O kaya, sumama kayo sa pagdadala ng pera doon sa hospital. Alright. Pero, konti pera lang, ha? Anak. Ano? Mas maganda kung medyo lalakihan mong ibibigay mo. Ano? Para pag-usapan ka. Kahit wala ka doon. Yung pala ang dahilan kaya ka ginabi ng gusto. Opo. Napasarap din po ako ng pakikipagkwentuhan kay Tita Ludi. Tita Ludi, Opo. tita lang ang tawag mo sa kanya. Siya po ang may gusto na yun ang itawag ko sa kanya, Nay. Para daw po bagay sa beauty niya. Ganun ba? Opo. Nay, ano pong sagot niyo dun sa trabahong iniaalok sa akin ng kaibigan ni Tita Ludi? Payag po ba kayo? Alam ko, matalino ka, anak. At pangarap mo talagang makatapos ng pag-aaral. Gusto ko rin pong matulungan kayo, Nay. Anak, natutuwa ako. Dahil lagi akong bahagi ng mga pangarap mo. Siyempre naman po. Dahil nanay ko kayo. At mahal ko po kayo. Gusto kong pagbigyan ng pangarap mo. Pero, parang hindi ko na makakaya kung mapapalayo ka pang muli sa akin. Tsaka isa pa nag-aalala ko sa magiging kalagayan mo doon. Okay lang naman po kung hindi niyo ako mapapayagan. Totoo, anak? Hindi ka magtatampo sa nanay? Hindi po. Ayaw ko rin naman po mapalayo sa inyo. Sasabihin ko na lang po kay Tita Ludi ang napag-usapan natin.
natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hindi po naubos yung tinda nating almusal, Nay. Oo nga eh. Paano yung kasi nung nakatira doon sa may kanto, ginaya tayo. Nagtinda na rin ng almusal. Ang dami tuloy nating tirang tinda. Alam ko na po. Bukas, iba ng almusal ang itinda natin. Yun talagang gagawin natin. Pero ngayon, para po hindi masayang ang mga tira nating tinda, dadalhin ko na lang po yan sa parlor ni Tita Ludi para po makabili doon ng mga gustong bumili. Pero, anak, nakakahiya yata ah. Ako na po ang bahala. Kakausapin ko po siya. Palagay ko naman po, papayag yun. Nagulat nga rin ako na makita ko yung suot na diamond ring ni Jam Cristobal. Yun daw ang pinakamalaking diamond ngayon dito sa Pilipinas, girl! Sabi ng alaherang friend ko. Ganon? Di pwede yun. Gusto ko, ako lang ang may pinakamalaking diamond ring. Kaso nga, hindi na ngayon. Si Jam na. Uy, pinag-uusapan siya ngayon sa social media. Magpapabili uli ako ng alas kay Amador. Mas malaki. At mas maganda pa sa suotang Jam na yon. Ako lang dapat ang mas pag-uusapan. Ako lang. Well, kahit naman punuin siya ng jewelry, hindi pa rin siya mananalo sa beauty at galing mo sa pag-arte. Kahit sa pagkanta. Kaya wag siya magbida-bida, ha? Baka maetsapwera siya sa gagawin naming movie. Then why don't you do that, sis? And then, ako na lang ang ipalit mo sa kanya. Magiging happy pa tayo sa shooting, o diba? Yun ang sabi ng maderaka niya, Sandra. Ano ba yan? Akala ko pa naman, may sasama ko na ngayon si Veronica. Hindi pala. Pasensya ka na. Maghanap ka na lang ng ibang pwede mong gawing assistant. Pero si Veronica ang gusto ko. Ewan ko ba? Pero magaan ang loob ko sa girl na yun. Hoy, mama. Baka naman natataypan mo na siya, ha? Gaga. Gusto mo sabunutan kita? Bakit? Maganda naman siya. Oo. Pero hindi ako pumapatol sa kapwa ko, girl lang. Magaan lang talaga ang loob ko sa kanya. Sa bagay, maski ako magaan din ang loob ko sa kanya. Mabait naman kasi. At masipag ang batang yun. Mahal na mahal pa ang mother niya. Friendship. Help me naman doon sa mother niya para pumayag. Paano naman na, Ketch? Ang lagay. Naghahanap ka ng lagay. Sige. Bayaran mo nila ko sa pagpupumod ko nitong parlor mo. Ito naman, joke lang eh. Hindi na ma-joke to. Bruhang to. Ayahan mo, kukumbinsin ko si Aling Caridad para sa iyo. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Napakaganda mo talaga, Lona. Oh, Araw-araw, lalo ka pang gumaganda sa paningin ko. really? Oo.
Baka naman sinasabi mo lang yan kasi nasa harap mo ko. Of course not. Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, ikaw ang pinakamaganda. Kaya napapaliw ako sa'yo. Wait lang. Bakit? Meron akong gustong sabihin sa iyo. Ano ba yun? Gusto mo ng mamahaling bag? Sabihin mo. Ibibili kita. Gusto ko ng diamond ring. Diamond ring? Yes! Ibinili na kita ng ganun din. Oo nga, pero yung gusto ko yung mas malaki sa diamond ring ni Jam Cristobal. Yun ba? Nakita ko lang ang suot niya yun. Pero hindi naman bagay sa kanya. Kaya nga ibili mo ako ng mas maganda sa suot niya. Para lalong umangat ang beauty ko. Baka naman maligawan ka ng iba. At makalimutan mo na ako. Hindi mangyayari yun, Amador, honey. Talaga? Love na love yata kita. Aray, bakit ganito? Sumasaktan naman ang tiyan ko. Huminto na ito kanina, pero ngayon, aray, parang mas masakit na. Si Veronica, tulog na tulog siya. Kawawa naman kung gigisingin ko dahil lang masakit ang tiyan ko. Pero anong gagawin ko? Masakit na talaga. Aray ko. Aray ko. Nay? Nay, bakit po kayo umiiyak? Napakasakit ang tiyan ko, anak. Parang hindi ko na makakaya. Kailan pa po ba yan? Dati na ito sumasakit. Pero nawawala din naman. Pero ngayon, mas masakit na talaga. Sandali po. Magpapatulong po ako kay Tita Ludi para madala po kayo sa ospital. Tita Ludi. Oh, Veronica. Ba't ka napasugod? Dating gabi na. Tulungan niyo naman po ko. Si Inay po. Namimilipit po sa sakit ng tiyan. Gusto ko po siyang dalhin sa ospital. Ano ang sakit ni Caridad? Sina Sandra at Veronica. Hindi na nga kaya sila muling magkita? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tita Ludi, ang nanay ko. Ayoko po siya mawala. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po kaya kung mawawala si Inay. Huwag ka nang umiyak. Hindi mawawala ang nanay mo. Hindi pa siya kukunin ni Lord. Pati tuloy ako naiiyak na sa'yo. Pero narinig ko pa yung sinabi ng doktor. Delikado daw po yung nangyari kay Inay. Oo nga eh. Kasi naman, bakit tiniis ni Aling Caridad ang pagsakit ng tiyan niya? Ilang araw na pala niyang nararamdaman yun. Ang
problema pa po. Wala po kaming perang ibabayad dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Oh, dito ka lang ha. May pupuntahan lang ako. Matutulungan tayo nitong lalapitan ko. Gosh, Fanny, why are you here? So maaga pa. Kasi friendship, may problema, Kitch. May kailangan akong tulungan sa hospital now. Medyo ambag kang boylet. Bading ha, nandiyo-ambag ka na ngayon. Baliw. Hindi, no? Tumigil ka nga muna. Pabayaan mo muna ako magsalita. Okay, sige. Ano ba kasing ganap? Ang maderakan ni Veronica, isinugod namin kagabi sa ospital. Ha? Bakit? Dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Ngayon, inoopera na siya. Friendship, hindi naman ako kasing rich mo Kaya inilapit ko siya sa'yo. Help mo naman siya. Kawawa naman yung bata. Daddy, ano ba kasing gagawin ko doon? Para kang bago ng bago. Hindi ba may nagdaang bagyo? So? Tulad sa ginagawa ng ibang artista, tuwing may mga kalamidad, mamimigay ka ng tulong. Relief goods sa mga napinsala ng bagyo. Gastos ko? Iba kasi yun, Dad. Gastos nila ang ginawa nilang pagtulong. Gusto mo bang gumastos? Oh, come on! Para namang hindi mo ko kilala. Mas gusto ko magtago ng pera ko kaysa maglabas sa mga walang kwentang bagay. Alam ko yun. Kaya nga dito kita pinapunta Dahil ang charity work na ito, gagastusan ng Alcantara Films International. Ang producer ng pelikulang gagawin mo. Ay, ang galing mo talaga, Daddy. Ang husay mong umanap ng publicity para sa akin. Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo Idea yun ng PR manager mo. Sa pamamagitan ng project na yan at ng iba pang ginawa ko, makakalimutan na ng mga tao yung pagtatalak na ginawa ko sa isang reporter. Okay, sige, Dad. Ayusin niyo na yung pagpunta natin doon. Tapos bigyan natin ng sobre ang press na magko-cover ng event. Nagpapasaya sa akin ngayon. Kung mawawala siya, tuluyan na po ako hindi magiging maligaya. Veronica? Tita Ludi? Kasama ko ang friendship kong si Sandra. Tutulong siya sa'yo. Ma'am Sandra? Stop crying na, Veronica. Magana ang mga mata mo. Ang nanay ko po. Hindi pa ba lumalabas ang doktor? Hindi pa po, tita. Darling, don't worry. Gagaling din ang monster mo. Tungkol naman sa hospital bill, huwag mo na isipin yon. Nag-usap na kami ni Ludi tungkol doon. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Tita Ludi. Ay, wait. Ayun ang doktor na gumagamot kay Aling Caridad. Lumabas na sa operating room. Opo, siya na nga po yun. Lapitan po natin.
kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mabuti naman, ligtas ng mother ni Veronica. Kasi kaninang umiiyak siya, sobra akong naawa. Para bang nalulusaw ang puso ko. Mas grabe pa pala ang na-feel mo kaysa sa akin, friendship. Ewan ko ba, friendship, kung bakit ganoon. O baka naman maawain lang talaga ako. Kaya ay, naku na ba? Kailangan ko na palang umalis. Bakit? Ngayon ang contract signing ng alaga ko sa Golden Films. At kailangan nandun ako. Hindi mo na hintayin magising si Aling Caridad? Hindi ka makikipagkilala sa kanya? Next time na lang, Rudy. Marami pa ng panahon para doon eh. Tawagan mo na lamang ako kung may kailangan pantulong, ha? Okay. Thank you so much talaga, friendship, ha? You're so kind talaga. Veronica, anak. Nay, narito po ako. May masakit po ba sa inyo? Wala. Sinong kasama mo rito sa ospital? Si Tita Ludi po. Nagpunta rin po dito yung kaibigan niya, si Ma'am Sandra. Yung kumukuha sa iyo na magtrabaho? Opo. Alam niyo po, Nay, ang bait pala niya. Sinagot po niya yung mga gastusin niyo dito sa ospital. Talaga? Opo. Kaya wala na tayong maalalahanin. Magpagaling na lang po kayo para makauwi na tayo. Salamat po, Diyos ko. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na po makasama sa inyo eh. Masaya lang ako. Dahil nagpadala ang Diyos ng tutulong sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Alam niyo, Nay, habang inooperahan kayo, natakot po ko. Iyak po ko ng iyak. Anak. Dahil baka po mawala kayo sa akin. Pero sabi ni Tita Ludi, hindi raw po kayo kukunin ni Lord. Basta po manalangin lang daw po ako. Mabait naman daw po ako. Kaya maawa daw sa akin si Lord. Nangyari nga yun, anak. Kaya lalo nating pasalamatan ng Diyos. Next week lang start ng shooting ni Racer. Oh, bongga. I'm sure sisikat siya, friendship. Dahil bukod sa mabait at humble, guwapo at magaling pa siya. Correct ka dyan. Magalang pa yon, di ba? Kahit on cam, yun talagang ugali ni Racer. Hindi tulad ng ibang artista na kapag wala na sa harap ng camera, iba na rin ang ugali. Yun nga ang alam ko. Sikat na artista pa. Ay, may hugot ang bakla. Kilala ko yata yun. Huwag na nating pag-usapan yon. O ano, kumusta nga pala yung nanay ni Veronica? Ayun, malakas na. Sabi nga ng doktor, maaari na siyang umuwi bukas. Very good. Hindi mo ba siya dadalawin para makilala ka niya ng personal? Puno pang schedule ko, friendship. Sa ibang araw na lang siguro pag naroon na siya sa bahay. Alam mo, naisip ko lang, friendship, baka this time, pumayag na si Aling Caridad na magtrabaho si Veronica sa'yo. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
lasa? Hindi mo ba nagustuhan? Ay, nagustuhan ko. Gusto ko nga eh. Sinabi ko na walang lasa, nagtatanong ka pa. Huwag kang mainis sa akin. Hindi naman akong gumawa niyan, kundi yung bago kong katulong. Paalisin mo na nga yun. Ibalik ko doon sa agency. Wala siyang kwenta. Okay. Huwag ka na lang mainis. Alam mo namang lahat ng gusto mo sinusunod ko. Hingan mo ng video yung mga prospect mo maging katulong para makapili ako. Hindi ka kasi marunong pumili ng katulong eh. Ano na naman? Basta! Gusto ko ako ang pipili ng magiging katulong mo. Para hindi ako makonsume kapag nandito ako sa bahay mo. Nay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? Gusto ko po sana magtrabaho para makapaghulog po tayo kahit papano sa mga utang po natin. Kahit po hindi sila naniningil, nahihiya po ko eh. Tama ka, anak. Nakakahiya nga. Saan ka naman magtatrabaho? Malaki po yung dapat nating bayaran kay Ma'am Sandra. Kaya, kung papayagan niyo po ako, bahala ko pong magtrabaho sa kanya. Paano? Kunin ka pa kaya? Baka kasi may nakuha na siyang kapalit mo. Itatanong ko po kay Tita Ludi. Kung may nakuha na po siyang iba, edi, maghahanap na lang po ako ng ibang mapapasukan. Pumayag na si Aling Caridad? Opo, para makabayad na po kami sa mga pagkakautang namin. Alam po ni Inay na malaki ang nagastos dahil sa pagputok ng appendix niya. Ano ka ba, girl? Hindi naman nagmamadali si Sandra na mabayaran, no? Kahit na po, iba pa rin yung makapaghulog na po kami kahit paano. Well, good news yan for my beshi. Wala pa po kaya siyang nakukuhang iba? Wala pa. At tiyak na matutuwa si Sandra pag nalamang payag ang nanay mo na mag-work ka sa kanya. Anong magiging buhay ni Veronica sa paglipat niya kina Sandra? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Quaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects: Jerry Mucha. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director: Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.